Good day, everyone. I am Reja A. Boras, and I am from BSI Filipino 2. I am tasked to discuss about the topic why use portfolio in assessing learning process of a students. What is its relevance? Let's begin. The utilization of portfolio should be identified before the collection of work, and that is according to Johnson. Now, Johnson 2002 gave a comprehensive discussion about the use of portfolio. So let's have number one. According to him, portfolio gives students the opportunity to direct their own learning. So, through the use of portfolio, students can document their efforts, achievements, development, and growth in knowledge, skills, expressions, and in attitude. So, according to him, portfolio give an opportunity to document students' learning progress, their efforts, their achievements, their developments, and it shows the growth in knowledge of students in their skills and even on their attitude. Let's move on to letter B. Use a variety of learning styles, modalities, and intelligence. So according to Johnson, by the use of portfolio, it allows students to learn in many varieties of learning styles. So maaari ditong um, maaalaw ang isang student na matuto through mga activities or tasks na nai-involve ang ating itong mga numbers. Pwede rin itong through linguistics. And then, pwede rin naman dito itong mga illustrations or ang drawings. Letter C, assess their own learning and decide which item best represent their achievement and growth. So, according to Johnson daw, ang paggamit ng portfolio ay it allows students to assess the best item kung saan sila magagaling at mas kung saan sila nag-i-improve. By reviewing their portfolio, they'll realize kung saan sila magaling at kung saan naman sila weak. Masasabi nila weak ako dito, magaling pala ako sa paggawa ng ganito. Ngunit, hindi ako masyadong magaling sa paggawa ng task na ganito. Next, letter D, set their future goals. So, after reviewing their portfolio and then makikita nila ang kanilang progress doon, ma-identify ng isang estudyante ang kanilang weaknesses, strengths sa iba't ibang learning varieties. Iba't ibang varieties ng learning styles. Then, with this portfolio, nakakatulong ang mga mag-aaral na maging parte ng assessment process na ma-reflect sa kanya kung saan siya magaling at upang ma-measure ang kanyang journey ng kanyang learning. Now, let's move on to number 2. According to Johnson, portfolios can be used to determine students' level of achievements. So, sa paggamit na ng portfolio, nakakatulong daw upang ma-identify ang level of achievement ng isang estudyante. Portfolio allows students to present a holistic view of their academic achievement, skills, and outcomes. So, ito nga pwedeng maging basihan ng itong portfolio sa level ng achievement ng isang bata sa kanilang sa development ng kanilang achievement o kanilang learnings. It allows over a period of time to see their learning progress. So, nag-a-allow din itong portfolio upang makita ng isang estudyante sa over a period of time ang kanyang learning progress. So, next, number 3, portfolio can be used to understand how students think, reason, organize, investigate, and communicate. So, according to Johnson daw, ito daw portfolio nag-a-allow daw sa atin o sa mga teachers upang malaman kung paano mag-isip itong mga estudyante. Paano sila mabigay ng kanilang reasons, ng response into a specific task na binibigay sa kanila. It provides insights kung paano sila mag-isip, mag-analyze ng mga bagay-bagay, at even ang way nila sa pagbuo ng mga solusyon upang ma-achieve nila ang kanilang goals. 4. Portfolios can be used to communicate student efforts, progress towards accomplishing learning goals, and accomplishments. So according to Johnson, nakikita ang kanilang development dito, and it allows students to determine their weaknesses, strength, and again, their learning process. Way din ito upang malaman at maipakita sa mga teachers, peers, and parents ang progress ng kanilang mga
estudyante. Number 5, portfolio can be used to evaluate and improve curriculum and instructions. So, hindi lamang ito nakafocus sa mga estudyante kung ano ang kahalagahan nito sa isang estudyante. Nakapagpo-focus din itong portfolio sa pag-i-evaluate at pag-improve ng curriculum and instruction na ginagamit. So, through the use of portfolio, it allows the educators to identify if effective ba ang curriculum o ang any learning methods na ginagamit ng isang teacher sa pagtuturo. O di kaya ay ma-identify pa nila dito kung need ba ng adjustment ang curriculum na ito at ito ay nakabase sa performance at learning process ng isang bata na nakapaloob sa isang portfolio. So in conclusion, basically one big contribution of portfolio is to give the students the chance to review and reflect their performances. So nagbibigay ito ng oportunidad o pagkakataon sa ating mga estudyante upang ma-review nila ang kanilang learning process, ang kanilang mga written task, at ma-reflect nila ito sa kanilang sarili. So, gaya ng mga sinabi ko kanina, na-identify ng estudyante kung siya ba ay magaling sa isang task na kagaya nito at siya ba ay hindi magaling sa task na kagaya nito. At sa paraang iyon, nalalaman ng isang estudyante na kapag siya ay kulang pa sa galing sa isang bagay nito, kailangan niya pang mag-improve at kailangan pa niya ng more development pa. And then, thus, collecting the student's worth, retain all these experiences for subsequent reflections and analysis. Next, let's move on to the characteristics of portfolio. Learning outcomes define what to include and how to utilize portfolio. Purpose and targets should be constructively aligned into the learning activities and assessments as well na ibinibigay ng mga teachers. So, ang mga targets daw and purposes ay dapat naka-align pa rin sa learning activities and learning tasks na ibinibigay ng mga teachers. Kasi yun yung purpose ng kanilang activities na ibinibigay, yun yung targets. So, dapat sila ay naka-align. Next, makikita natin dito ang isang table. It illustrates a portfolio that reflects students' achievement in particular subject area. So, ito ay isang example ng portfolio na nagre-reflect ng students' achievement sa isang subject o sa isang subject. So, makikita natin dito, meron tayong map, portfolio, points of focus. So, sa kabilang side, narito ang ating computations. And the other side naman, narito ang ating knowing the basic computations procedures. So, itong sa computation na sides, ito yung nasisilbi nating purposes or ang ating mga targets. So, enable for us um, to to achieve these targets, narito ang mga procedures sa kabilang banda. Ito yung mga procedures na dapat ating gawin upang ma-align itong ang ating gagawin dito sa ating purpose at sa ating targets. So, we have here problem solving. The procedure na kailangan natin gawin ay developing and executing strategies. Next is mathematical communications. Ang procedure dito is ang reading and writing in mathematics. Next naman is to know the mathematical dispositions, we should have healthy attitudes towards mathematics. Number 4, technology, using computers and graphic calculators. To know connections, we should relate mathematics to the other subjects. And next one is to create or to know teamwork, we should work cooperatively with others to learn math. And the last one is growth over time. And we can achieve this target through learning from our mistakes. So that is the example of illustration of portfolio reflecting on students' achievement in particular subject area. So there should be a systematic and organized collections of work. It should be it shouldn't be exhaustive collection. So, according dito, mayroon daw dapat organized and systematic na pag-collect ng mga work ng mga estudyante. Hindi
dapat ang pagko-collect ng hindi dapat nakakapagod, hindi dapat nakaka-pressure ang pagko-collect ng portfolio ng mga estudyante. In basic education, collections of work usually done through um, by the end of the quarter. So, in basic education daw, madalas kinokolekta itong mga works ng mga estudyante sa by the end of the quarter. So, malapit na matapos itong quarter nila. Portfolio typically identify the student's strength and weaknesses, and it allows students to show what they can do or kung saan sila magaling at kung saan sila weak. So ang mga students ay ini-encourage na mag-submit ng kanilang works to the best of their works. So, sa bawat task na ibinibigay sa kanila, ini-encourage ang mga students na gawin nila at ibigay nila ang kanilang best sa paggawa nun. Kasi sa pagdating ng panahon, nare-review nila ito at na-identify ng mga teachers kung anong level na ng achievement ang naaabot ng estudyante at ano ang kaya niyang gawin. It also allows students to become reflective learners and develop skills in evaluating their skills and weaknesses. So, it allows students daw to reflect on their works. Nakikita ng mga students ang kanilang mga works and then reflect it sa kanilang sarili at sabihin, magaling sila dito at weak sila, hindi sila masyado magaling dito at ma-identify nila kung saan sila ay anong part sila kailangan mag-improve. Next, portfolio assessment involves students in evaluation process, student reflection, and self-evaluation. Develop their awareness on their own progress and program. So, naa-aware itong ating mga estudyante kung saan mula sa kanilang pag-reflect nila sa kanilang sarili, sa kanilang self, pupunta ngayon sila dito sa kanilang self-evaluation. Lastly, portfolio assessment facilitates communications of students' achievements to others. So, pwedeng gawin, pwedeng gamitin ng isang portfolio na upang i-encourage ang ibang estudyante upang ma-achieve din ng iba kung ano ang na-achieve ng isang estudyante. Portfolio can be utilized to show other what has been achieved. So, maaaring ipakita sa pamamaraang iyon, pwedeng ma-encourage itong ibang estudyante upang ibigay din ang kanilang best at maging magaling sa ibinigay na task. With this portfolio, now let's proceed to the types of portfolio. So we have here 5 types of portfolio. The first one is the showcase portfolio. Next one is the recommendation portfolio. Then the third one is the process portfolio. The fourth one is the product portfolio, and the last one is the standard-based portfolio. So let's start on the first type of portfolio. So this is the showcase portfolio. So what is showcase portfolio? Showcase portfolio shows the best of the students' work. So this type of portfolio is based on students' personal criteria rather than the criteria that is made by the teachers. So according to Stevens 2007, this portfolio described as Stevens 2007 described this type of portfolio as a celebration portfolio and contends that this type of portfolio is especially appropriate for early ages. And according naman dito kay Macmillan 2007, this portfolio encourages self-reflection and self-evaluations, makes scoring more difficult for the teacher because of its unique type of structures and content on this portfolio. So, itong portfolio na ito ay hindi nakabase sa mga criteria na ginagawa ng isang teacher. Dito nakabase, ang portfolio nito ay nakabase lamang sa the best of the best work ng isang estudyante. So, the best of the best work ng isang estudyante. So, ang isang portfolio na ito ay
napapaloob dito ang mga work ng isang estudyante na kung saan ipinapakita niya kung saan siya magaling sa skills na kung saan siya ay mas nag-i-improve or mas saan siya magaling. In this portfolio, students choose which work to include based in their own quality, not relying on the feedback of the teachers. So may ifa-flash akong picture dyan. Yan ang example ng showcase portfolio. So ang student ang magdidesisyon ng kaniyang magiging basis ng kanyang portfolio kung ano ang ilalagay sa portfolio, kasi yan ay ang portfolio na ito ay nagsho-show lamang ng mga things o mga activities na kung saan na ipapakita ng isang estudyante ang kanyang galing. Dito sa portfolio na ito, na-highlight ang kanilang success, achievements, and over the period of times. It allows also the students to express their own story, to create their task based on their own story. And this portfolio requires students in their creativity and individuality. Number 2, the next type of portfolio is the documentation portfolio. So what is documentation portfolio? This portfolio displays changes and accomplishments related to academic performance outcome over time. This portfolio shows the evidence of growth. So reflection of learning, it serves as a record of how students have evolved academically. So this documentation portfolio, it shows the evidence of growth of a student. So makikita dito tong yung level ng achievements ng isang bata, level of kanyang learning growth. It can also encourage students to set learning goals based on their self-assessment. In this portfolio, students incorporate feedbacks from teachers, communicating the insights of teachers into their work. So, kung dito sa ating showcase portfolio, hindi kailangan ng isang estudyante makipag-communicate sa kanyang teacher regarding sa kanyang works. Dito naman sa ating documentation portfolio, kinakailangan ang communication between the students and the teachers, because nagbibigay ng feedback dito ang mga teachers kung ano ang area o ano ang dapat i-improve pa ng students, feedback sa kanyang works na maaaring i-clarify ng isang teachers. It helps to clarify and identify the areas needs improvement. So yon ang ating documentation portfolio. The third one is the process portfolio. So this portfolio shows steps or results of completed project or task as a primary goal of this portfolio. So it focuses on the steps and the result. Instead of showing the finished product, it highlights the steps you took to complete it. So this portfolio, napapaloob dito yung mga steps kung paano na-accomplish ang isang task, ang isang learning goal na ibinibigay sa isang estudyante. Hindi ito naka-focus sa mga results o mga finished product na ginawa ng isang estudyante. Ito ay nakapokus sa kung paano ito tinapos at paano ito ginawa. Bali ang mga steps kung paano ito natapos. The process, this portfolio sometimes includes students' different pieces of works evidence, such as sketches, such as drafts, and even notes. So sa process portfolio, dito pinapahalagahan itong mga drafts, mga notes,
itong mga sketches kasi nga bahagi ito ng process kung paano na-accomplish ang isang task o ang isang activity ng isang bata. So next one is the product portfolio. Product portfolio, it focuses on the end product rather than the process product. So kanina kung naka-focus tayo doon sa process process portfolio, naka-focus tayo doon sa steps sa process product. Dito naman naka-focus tayo sa product ng activity ginawa ng isang bata. So there is no little information on how the product was being done. So napapahiwatig ito na walang hindi pinapahalagahan dito yung steps o mga paraang ginawa upang ma-accomplish ang isang task ng isang estudyante. It only focuses on the finished products. So kung kanina makikita nyo na baliktad sila, di ba? Dito napapahalagahan kung ano ang natapos ng estudyante, hindi kung paano ito tinapos ng estudyante. It showcased the completed items rather than the journey of how they were created. So, the last one is the standard-based portfolio. So, what is standard-based portfolio? Siguro nga, ito ay familiar na sa atin, lalo na sa ating high school days or sa ating elementary days. It collects evidence that links to students' achievements. It focuses on specific standards that are predetermined by the teachers and discussed at the start of the semester. So, ang standard-based portfolio daw, ito ay naglalaman ng mga achievements ng mga estudyante o di kaya alam na ng mga estudyante na required silang gumawa nito sa start pa lang ng semester. Pag sinasabi sa atin ng teacher natin na at the end of the semester, makakomply nyo yung isang portfolio naglalaman ng inyong quizzes, assignments, mga summative tests. Yun ang example ng isang standard-based portfolio. This portfolio requires evidence like assignments, projects, tests, and other artifacts that showcase learning journey. It not only showcase students' work but also promote self-assessments and continuous improvement. So, itong ating standard-based portfolio, kagaya ng sinabi ko kanina dito, pinapaloob itong mga natapos natin mga gawin. Na-check na syempre ng teacher, pero napapaloob sila sa isang portfolio like assignments, tests, projects, and many more. So, doon natatapos ang aking discussion sa aking bahagi ng report. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.